sigaw ng sambayanang Pilipino, bring him home, bring him home. Tama ba kasi daddy? Bota. Mag-amigas kami. Ha? Mag-amigas.
Amigos ba no? Mga amigos. Mga amigos ba no? Mga amigos. Napakalaking history na naman po ito para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bring him home. Bring him home. Yan po ang sigaw naming mga sambayanang Pilipino. Ibalik niyo po si Pangulong Rodrigo Duterte. Kitang-kita po ngayon o saksi po ang buong mundo kung gaano po kamahal ng sambayanang Pilipino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ibalik niyo po si Pangulong Rodrigo Duterte. Grabing kasaysayan po ito, mga kababayan. Sobrang napakalaking kasaysayan po ito dahil hindi lang po dito sa Pilipinas nananawagan ang mga sambayanang Pilipino, kundi sa buong mga OFWs iba't ibang bansa. Panawagan ay ibalik si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya grabing history ito, mga kaibigan. Hindi ba matauhan dito ang ICC kapag nakita nila itong mga video na ito? Huwag po tayong maniwala sa mga mainstream media, baka hindi nila ipapakita ito. Kailangan natin po, tayo po mismo ang mag-share ng mga videong kuha ng mga kababayan natin para makita po sa buong mundo na grabe ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gaano kamahal ng sambayanang Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po siya masamang tao. Napakabuting tao po Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I-share nyo po itong video, mga kababayan. I-share nyo po para makalat sa buong mundo, para mapalabas o mapalaya po nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Pauwiin na dito sa Pilipinas. Pauwiin na po nila. Ngayon, kapag nakita ito ng ICC at magbingi-bingian sila at magbulag-bulagan, ibang na po, ibang usapan na po yan. Dahil napakarami na pong taga-ibang bansa ang nagsasabi na dapat hindi ginawa nila yan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kita po natin ngayon ang kasaysayan sa Pilipinas. Matindi po. Dahil halos buong sambayan ng Pilipino na po ang nanawagan, bukod lang po dyan sa mga iilang galit
ilang galit lang po. Dahil 91% ang trust rating niya. Ganon kalaki. First time sa lahat ng presidente sa buong mundo, si Pangulong Rodrigo Duterte lang ang nakakuha ng ganong kataas na trust rating. Tapos sabihin ninyo masamang tao. Ginawa niya ang lahat para kaginhawaan sa taong bayan. Peace habang naglalakad ka sa mga kalye para magkaroon ng katahimikan ang ating bansa laban sa mga masasamang tao. Ngayon, siya na ang inuusig ng iba. Pero ang karamihan ng sambayanang Pilipino ay hindi po pabor. Kaya ngayon, nagkakaroon na po ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sa napakaraming tao na po ang nanawagan. Halos lahat ng OFW nanawagan po. Makikita po natin sa mga iba-ibang video na lumalabas sa kuha ng ating mga kababayan doon sa ibang bansa na naglalabasan na rin po sila. Doon sa Netherlands, ang daming mga OFW doon. Ibang-ibang lugar nagpupuntahan doon para manawagan din. Ito naman sa UAE, basta iba-ibang bansa na nandoon ang mga OFW yung Pilipino. Naglalabasan po at nananawagan na sana pauwiin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat po pauwiin na po yung matanda dahil kawawa na po. Hindi na po daw nakakainom ng gamot, sabi ni Senador Bongo. Biruin mo yung gamot niya, 27 piraso iniinom niyang gamot. Biruin mo yan. Tapos nung nakaraan daw isang linggo walang inom-inom na gamot. Baka kaya siguro yung busis niya nagkaganon na dahil walang gamot na nainom. At napakalamig pa yung lugar. Mahina na yung katawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maawa naman po kayo. Bilang isang Pilipino, maawa po tayo. Bakit dinala pa doon sa ibang lugar na hindi po natin kaano-ano? Iba nga ang lingwahe na salita. Iba ang salita. Biruin mo yan. Pilipino tayo tapos dinala doon niliditis sa lugar na hindi po natin naiintindihan yung salita. Dahil iba po ang salita nila doon. Biruin mo yun. Anong alam niya sa nangyayari sa Pilipinas? Chismis? Diba? Anong alam nila doon? Nandito ba sila nakatira? Hindi. Kung ano lang po ang sinasabi sa kanila nung nagsasampa ng kaso kay Pangulong Rodrigo Duterte, yun lang din po ang sinusunod nila. Pero ngayon, hindi pumapayag ang sambayan ng Pilipino. Biruin mo naman yan. Halos buong OFW, halos lahat po talaga yan. Kung mayroon man sigurong hindi sumasali dyan, iilang piraso lang yan. Pero halos lahat po, nasa 90% po yan. Grabe, makikita naman po natin dahil hindi po nagsisinungaling ang mga video na kuha ng ating mga kabayang OFW. Grabe. Nakakaawa po si Pangulong Rodrigo Duterte, nakakaawa po talaga. Kahit sabihin natin malakas pong isip niya, fighting spirit niya, pero ang mahirap doon yung katawan niya ay mahina po dahil maedad na po siya. Malakas isip natin, puro yung katawan natin ang bumibigay kapag matanda na po tayo. Dinala pa sa napakalamig na lugar. Grabe, parusa. Grabe. Yung iba tuwang-tuwa sa nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hayaan po nating mga yan. Hayaan nyo sila. Importante. Huwag natin alisin yung suporta o pagmamahal sa ating dating mahal na Pangulo. Napakalaking history po ito ngayon mga kababayan. Sobrang dami ng tao na naglalabasan. Hindi naman po pwedeng people power dahil mahirap na po, baka gulo ang mangyari. Peace lang, peace walking rally yan, mga pre-rally, mga motorcade. Napakarami. Kanina sa amin to Manila, mayroon doon nagmumotorcade. Nadaanan nila yung Malacanang. Basta marami. Ibang lugar sa bansa, marami po ang nananawagan. Napakarami po. Hindi lang po natin alam sa mainstream media kung ilalabas nila lahat yan. Alam naman po natin
Pili lang po nilalabas nila. Pili. Tapos kahit nakikita kahit marami, sabihin daan-daan lang, daan-daan. Kahit nakikita ang ilang libo, daan-daan lang ang sasabihin. Yun lang sa Davao ngayon. Kitang-kita mo yan. Sa Davao, kung ilang libo yan, milyon yan. Di ba? Hindi natin alam. Tapos baka mamaya sabihin na ilan lang yan. Baka sabihin 2,000 lang yan, 3,000 lang yan. Alam mo na, para sabihin nila maliit lang na rally. O hayaan natin dahil may taas po na nakatingin. May taas ang nakakaalam. Yang rally sa, alam mo nyo, sa ibang bansa, hindi yan binabalita. Hindi nila yan binabalita. Hindi po talaga nila binabalita yan. Yung napakaraming mga OFW, hindi nila binabalita yan. Tatago nila yan. Tatago nila yan. Kaya sala na po tayo mga kababayan na naway bigyan ng lakas ng katawan si Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na po sana magtagal at makauwi na po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sana i-share nyo po itong video na ito para kumalat po sa buong mundo para makita nila kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte at hindi niya deserve yung nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya deserve. Kaya panahon na para bumawi tayo para sa kanya. Panahon na kahit sa ganitong paraan man lang. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo.